Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Speed Chess Championship at ito naman yung match sa pagitan ni na former World Champion Magnus Carlsen and Indian Super Grandmaster Vidit Santosh Gujrathi. Ayan, so ito pong si Vidit, isa na naman itong player sa Asian Games ng Team India and Super GM po yung rating nito, no, mga 27, around 27-20 siguro rating niya sa FIDE Classical Chess. Ayan, so pag-aaralan po natin yung games ni Vidit and hopefully meron tayong matutunan. So of course after papakita po natin yung final results nung match nila. So punta po tayo sa ating game. White po si Vidit and black si Magnus. Ito po ay dun sa bullet portion ng kanilang laro. So hopefully ma-enjoy nyo po at hopefully meron tayong matutunan. So punta tayo sa ating game. Ito po nag-start with E4, C6, and then pagka Knight F3, D5. So of course ito po yung tinatawag na Caro-Kann closed variation ang ginawa. Nag D3 lang. So pakunat lang. Actually, sa pag-aaral ko po ng games nito ni Vidit, no, ang napapansin ko, puro pakunat ang ginagawa nito. Parang style niya, parang style Wesley and the style Anish Giri. Ayan. So, kumain, kain, and then palitan kagad ng queen. Ayan. Kaya nga nakikita ko, puro pagkukunat, no. Nag-Knight F6, and dito po nag-Knight FD2. So ito medyo kakaibang opening ang binitawan dito ni Vidit and kung makikita po natin merong isang open file sa D file at usually dyan po nagkakaroon ng mga exchanges. So parang medyo panabla na linya ito ng white, no? So dito si Magnus tumira kagad ng medyo aggressive move with G5. Ayan, so ayaw niya na yung mga pagkukunat-kunat ni Vidit kasi masyadong matagal sa laruin yan pagka nagkunatan. So umatake na agad G5, Knight C3, and pagka Knight C3, Knight BD7, develop lang muna, and ngayon po nag F3. Tama ba? Hindi. Sorry. Hindi siya nag F3. Hindi ko makita kasi yung tira So dito nag Knight B3. Ayan. So sinapul itong pawn and nag G4. Ngayon nag F4 en passant of course, kain. And dito po maganda mag-pause tayo. So makikita natin ang engine evaluation 0.0. Equal lang po. Ano? Pero kaagad nakikita ng Super Grandmaster ano ba iniisip dito ni Magnus Carlsen, no? Kung pwede nyong actually i-post nyo yung video kung kayo po ang black, ano bang iisipin mo dito kung ikaw ang itim. So bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Ayan. Okay, so dito ang kagad makikita ni Magnus, ayan, is yung butas po sa F4. Kita niya kagad yan, sigurado ako. Ito po kasi ay isa ng weakness. Pwedeng mamahay dyan yung mga pyesa ng itim. No? So ano po ba ang weakness? Yun ang weakness ay yung mga square na hindi na po pwedeng kontrolin ng pawn. So hindi na kasi makokontrol ng pawn yan. Kaya pagka namahay dyan yung pyesa mo, pwede na yan manirahan dyan. No? Forever na siya nandun. So dito nag-Knight E5 at dito po siguro ito na yung slight inaccuracy kung pwedeng tawagin ng white, no? Kasi dito ang ginawa niya nag bishop E2. Okay, develop lang muna. Pagka-develop nag knight G6 si Magnus at ito na po yung error. Ayan, nag A4. So ayan, si Magnus nakatingin na siya sa butas na yan. Kaya dito siguro ang only move para ma-maintain ang equality is F4. Ito po ang parang nag-iisang possible move. Ayan, tingnan nyo. At least nasa, kung lamang man, napakaliit. Ayan, 0.0. Para yung butas sa F4, kahit pa paano matakpan, no?
malagyan ng bulkasil. Kasi may mga butas na ganyan, matitake advantage kagad yan ng mga super GMs. Ito nag-A4, ayan na, knight H5. Yung butas ngayon, hindi mo na makontrol. So pagka bishop E3, napasukan ng knight. So parang outpost na po yan. At forever dyan, mabubuhay dyan. So H4, ang ginawa dito, knight G2, nakapasok ngayon yung knight, para yung isang knight naman ang papasok. So nag H5, dito, excuse me, bishop F2 muna, bishop H6, ngayon pagka H5, knight E5, ayan na yung mga weakness, no, sa dark squares. Kitang-kita na kagad ng black. So kung mapapansin nyo po, high level ang chess, kahit bullet itong nilalaro. Parang yung positional play ni Magnus, kitang-kita niya kagad, automatic sa kanya, no. Hindi na kailangan isipin. Parang minsan sinasabi nga niya, napanood ko sa isang interview niya, intuition niya na lang ang ginagamit niya. Kasi automatic na sa kanya, makita niya yung konting butas, take advantage kagad. So dito nag-knight C5, si Magnus ay nag-knight E3. So makikita nyo po, merong letter X. So ibig sabihin mali. Bakit po mali? Ang sabi ng engine, ang tira dapat is yung malalim na bishop E6. Grabe, sobrang lalim naman. Bakit? So, ipapakain po yung bishop pair, ibibigay. Bakit? Anong kapalit niyan? Pagkakain, merong dalawang open file. Grabe, ala stockfish. Tagpas kagad. Pagka tinamaan ng rook D8 check, almost mate na po yun. So, malamang dito, magbi-bishop D3 and pwedeng mag-rook F8 lang. So, sa pool ito, and then sa pool ito, under fire yung king sa gitna. Baka mamatyas pa yan pagka natsambahan yan dyan, mamamati po yan, no? So, kaya po, inaccurate, sabi ng engine. Pero, pagka sa tao po, okay rin naman itong knight E3. Bakit? Kasi makukuha niya yung bishop pair. So, hawak niya na ni Magnus yung bishop pair. Tapos, yung position, open position. Ayan. So, pagka open position and hawak mo bishop pair, napakalakas ng mga bishop. Parang mantutuhog po yan eh. Ayan. So, knight D3, bishop D4, kumain, kain, king D2, and bishop F4 check. So, makikita nyo po, itong square na to, simula pang opening, yan na po yung problema. Hanggang ngayon, problema pa rin kasi namamahay dyan ang pyesa ng black. So ngayon, konting develop lang, castling queenside, and then rook D2. Ayan, nakapasok na. Rook C1 and rook G8. So actually, marami pong game sa match, no, na very interesting, pero ito po yung napili ko kasi ang ganda nung parang play ni Magnus, meron sa queen side, tas meron sa king side. Makikita mo, parang kaliwat kanan yung bira dito ng itim eh, no? So nag-knight B1, actually ito po, blunder na. Talo na kagad kung nakita ni Magnus yung tirang rook G2. Ayan, ito po yung pamatay eh. Kasi inatake ito, pero hindi pinansin. Pinakain yung rook, pagkakain, check, bitin itong nandito. Pagka king F1, bishop C4, tutuhugin ng rook, tutuhugin ng dalawang bishop, tas may malakas na rook sa gitna. May mga discovered attacks na yan dyan. Yan po, game over kagad. Kaso hindi nakita ni Magnus, medyo nasobrahan sa pagiging positional. And of course, bullet po yan. So mabilisan ng laro. So rook D8 lang muna, rook C G1, so bishop C7. Ayan na. Ito na yung magandang play ni Magnus. So, sa queen side naman umaatake, inaatake itong pawn. So, nag B4, C5, C3, capture, and then bishop D6. Ito kasi yung pamatay. So, pagka nakain po ito, no, kakainin yan, pagkabalik sa F2, wala na kasing dark squared bishop yung puti. So, hindi na po, parang hindi niya ma-neutralize itong bishop na itim. Kaya yan po ang pamatay. So, pagkakain, rook C1, umiwas lang, and dito po, nag B5, and then rook G5. Ayun na naman.
may atake sa queen side, may atake sa king side. Tapos ang idea po ng rook g5 is magbi-bishop c5 check, tapos tatamaan yung king. And malamang po yan, mamamatchas ang kakalabasan. So nag-knight d2, check, king e1, bishop b4, ayun na naman, pin na naman, no? Umaatake sa king side, umaatake sa queen side. Ang hirap po depensahan kasi iba talaga yung level ng mga super GMs, no? So nag-rook c2, depensa sa knight, kinain muna yung pawn, and ngayon pagka f4, chinek, and king f2, hindi na po napansin, merong mate sa bishop g4. So para siyang na-criss-cross yung king. Ang ganda po nung pagkamate. So very high level yung play ni Magnus, kahit bullet lang yung laro nila, no? So 1 minute lang, ang bilis niyang nakikita, uy, may butas dito, bahayan dapat ito ng mga pyesa, no? So pagka ganyan po, actually mahirap po yan kahit long game. Mahirap po yung positional play na ganyan. Pero ito si Magnus talaga, masyadong next level. Ayan. So punta po tayo dun sa final result ng kanilang match. So ang score po 17.5 versus 8.5 in favor of Magnus Carlsen. So ito pong si Magnus papasok sa next match sa quarterfinals. Ang kalaban niya naman ay si Jan Nepomniachtchi. So parang rematch nung kanilang World Championship match, no? Kaya nag-retire si Magnus eh. Kaya iniwan niya yung World Champion title niya dahil si Nepo na naman ang kalaban. Sabi ni Magnus siguro, naku, ito na naman, bugbog sa akin to eh. Ayoko na. Ayun, kaya si Ding Liren na yung naging bagong World Champion. So ito maganda, makikita natin kung bubugbugin na naman ni Magnus or redemption para kay Nepo. So yan po ang quarterfinals match nila, at kung sino pong mananalo sa laban na Magnus versus Nepo, yun po ang kalaban ni Wesley So waiting sa semifinals. So very interesting. Ako mas gusto ko manalo si Nepo para si Wesley makakalaban niya sa semis si Nepo, 'di ba? Kasi masyadong malakas si Magnus. Kita niyo naman yung rating na yan, no? 33-57. Paano mo naman tatalunin 'yan? So, tingnan po natin, hindi natin masasabi. Very interesting match. Alam ko mamaya na yan, mamayang gabi po yan. Magnus versus Nepo. So yan lang po ang ating video for today, at hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito, at sana meron kayong natutunan. So kung meron kayong natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.